Yung kasi yung gelling namin as a team, sobrang light lang talaga. Sobrang komportable ako sa kanila. Sobrang babait nila. Ayun, kaya konti lang adjustment ko ginawa ko sa kanila. Ayun. Mabuti na mention mo yung adjustments, di ba? Ano pang klase ng adjustments or improvements yung kailangan yung gawin, lalo na yung kalaban nyo on the next game on Thursday is the Creamline Cool Smashers? Siyempre. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Good afternoon, everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here head coach Dante Alinsunurin and our player of the game, Royce Tubino from the Chocomucho Flying Titans, who won in straight sets against the Strong Group Athletics. Coach, congratulations on your 4th straight win and also inching closer to the semifinals din. Anong masasabi mo sa naging performance ng team? Naging tuloy-tuloy lang talaga yung naging mindset namin talaga na every time na sino yung makalaban namin, paghahandaan namin, naging resulta yun. Napanalo namin yung game ngayon. Sino man yung may pasok ko, nabigyan ng pagkakataon na makascore. And hopefully, sana magtuloy-tuloy ulit yung pagdating sa ibang game namin din. Thank you. Thank you, Coach. And for Royce, you had 15 points today against Strong Group. Ano lang din siguro yung naging motivation mo coming into this match para mailabas mo yung laro mo? Siguro naka-mindset lang ako na magtatrabaho lang ako na maayos. Tsaka sa trust na binibigyan ni Coach Dante, ibibigay ko yung best ko. Ayun. Thank you. The floor is open for questions. Coach, nearing the end up po ng eliminations, then 4th consecutive win. Ano na lang yung may mga kulang pa ba for you or as much as possible parang nasa komportableng side na kayo this round? Siyempre, nauna kasi talaga yung medyo mabigat namin kalaban. Ngayon, nandito kami sa mga kalaban namin na nasa baba talaga ng standing. Kailangan pa rin talaga namin trabahuin talaga every game Kasi importante sa ganitong liga yung bawat panalo. Paano man naging resulta kung 3-0 o 3-1. Importante sa amin is yung nagigay namin every game na like ngayon si Royce nag-step up dahil sa wala ni Kat, nagkasakit siya. Then yun nga, sabi ko importante lang sana yung ganitong sitwasyon na every time may mga situation kami sa team namin, meron mag-step up talaga. Then for Royce, yung scoring mo kanina din puro power kills ka, yung mga na-execute mo. So, for you so far this conference, yung confidence mo na lang coming to the next games? Oo, kasi kailangan ko yung confidence para sa incoming mga games namin. Tsaka yung trust ng mga teammates ko, ng mga coaches. So, parang nag-boost yung moral ko. Umaangat siya, kaya napapalo ko, nadudebensa ko, nabablock ko na maayos. Ayun. Coach, si Kat po okay na po ba? As of now, yun nga, nag-recover pa rin si Kat ngayon. Hinihintay namin na makabalik siya sa training namin. Pero importante ngayon, nakasama namin siya sa game kahit na hindi naka-uniform pa. Royce, off the bench or starting role ngayon, consistently kang nagpo-perform para kay coach at sa team mo. Siguro, heading into the final stretch, kahit na maganda yung performance nyo, paano personally sa'yo na magko-contribute ka pa rin para sa team? Siguro, nagma-mindset ako na alam ko na yung mga teammates ko tsaka mga coaches na kailangan din talaga ako na mag-step up. Kasi yun nga, wala si Kat. So, kailangan ko mag-step up for them. Tsaka para sa Chocomucho. Ayun. May 2 games pa kayo. Alam naman natin yung susunod nyo, yung Creamline. So, paano na lang makakatulong tong game na to towards into that? And ano na lang yung mga magiging adjustments ninyo? In terms of sa kumpiyansa, siyempre, laking tulong sa amin to kasi sa 4 na sunod-sunod namin na panalo ngayon, medyo umangat talaga yung kumpiyansa namin. Pero kailangan pa rin namin paghandaan yung Creamline. Like ngayon, may game sila. Kailangan talaga namin scout talaga kung yung pwedeng namin gawin na susunod na pwedeng mangyari sa loob ng sa team sa game namin. Importante maging ready kami sa magiging sitwasyon namin sa Thursday game namin with Creamline. Same question kay Royce. Ano ulit yun? Sorry. Yung preparation niya for Creamline. Siyempre, paghihirapan namin lagi sa training, 100% lagi yung training namin para
pagdating sa game at saka sa mga upcoming games namin, mabigay namin 100%. Lalo na sa Creamline na ito yung ano talaga, yung matibay na team. Yan. For Royce, personally, ito yung first time mo na makakalaban yung Creamline in a Choco Mucho game, and alam naman natin big crowd talaga every time naglalaro yung Choco Mucho in Creamline. So meron bang pressure or ano lang yun siguro yung magiging mindset mo heading into that match? Siguro mindset ko lang maglalaro akong maayos, ibibigay ko yung best ko. At saka alam natin na si Creamline is one of the talaga matinding kalaban. So paghahanda namin sa training, talaga ibibigay namin 100% namin. Ayun. Then to add lang, Rose, yung filling in the shoes ni Kat, since wala nga siya and need niya mag-recover, then wala pa namang exact date yung nasasabi ni Coach about her recovery. Nung nabanggit sa'yo ni Coach na ikaw yung mag-fill ng shoes niya, unang thoughts mo na lang and reactions about that? Si Coach Dante naman, di ako binibigyan ng pressure. Basta gawin ko lang yung best ko, gawin ko lang yung nilalaro ko. At saka lalabas naman yung kung ano. So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!